Asher, ilang lanes na ang nadadaanan sa EDSA sa oras na ito? Ito sa EDSA North bound, particular na dito sa area ng White. Pinapagawa na kilos protesta ang isang religious group habang sa EDSA southbound lane ay nararanasan din ang bigat na trapiko dahil may ilang mga relihista na pumuwesto doon sa tapat ng binyan ng EDSA People Power Monument. At hindi pa rin ang bigat ng trapiko na nararanasan sa north at southbound lane ng EDSA. North at southbound lane ng EDSA, partikular sa bahagi ng White Plains. Ito ay matapos barikadahan ng bahagi ng EDSA ng mga realista at kanilang mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA northbound lane bago dumating ng Ortigas Avenue hanggang sa paglagpas ng People Power Monument. Nakahanay na ipinarada ng mga realista ang kanilang mga sasakyan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, patuloy nilang pinapalapad ang EDSA busway lanes sa lugar upang mas mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Well, sa ngayon, gusto lang natin na ang both ways, both southbound and northbound ay magiging passable kahit na konti. Ngayon, ang ginagawa natin sa northbound is nilapara natin ang bus lane para may dalawang lanes na pwede magamit ngayon. Inihagree ni Yusek Torre na nagtalaga na ang MMDA ng mga tow truck, traffic aids at emergency vehicles upang makatulong sa kapwa mga tauhan ng ahensya at mga religista. Ngunit pinapayuhan nila ang mga motorista na iwasan ang lugar at dumaan sa mga alternatibong ruta. Paliwanag ng MMDA official, halos kalahating milyong sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Dahil sa pagsasara ng bahagi ng EDSA ay nasa kalahating milyong mga sasakyan rin ang kailangan padaanin sa mga alternatibong ruta, kaya nagdudulot rin ito ng mabigat na trapiko sa mga inner road. Kitang-kita kanina ang daming naabala dahil biglaan nga, walang pasabi, walang coordination, wala ring permit. Kaya napakarami ng mga tao natin na naapektuhan. Mga estudyante, mga trabahante. So mamayang hapon, pag uwian na, we'll try our very best na mamitigate ang inconvenience sa ating mga kababayan. Wala pang eksaktong bilang si Torre kung ilan na ang mga sasakyang naisyuhan ng traffic violation ticket bunsod ng pagharang sa EDSA. Bagaman ilan na anya ang natikita ng dito, hindi pa rin matiyak ng MMDA kung hanggang kailan ang aktibidad sa EDSA White Plains habang patuloy pa rin anya ang negosasyon sa mga leader at coordinator ng grupo. Nakikipag-ugnayan anya sa mga ito ang mga law enforcement agency, pangunahin na ang Philippine National Police o PNP. Hindi kami ang front unit na nag-negotiate, PNP ang kausap ng mga rallyista. So may darating na mga high-ranking officers yan sa PNP at sila yung, we'll take the cue from them. Kami ang nagpo-provide ng tao at saka ng equipment kung ano man ang kailangan nila. Dagdag pa ng MMDA official, iisa lang ang grupo na nag-organisa sa naturang kilos protesta at mga nakaharang na sasakyan, partikular na sa mismong kanto ng EDSA White Plains. Hindi naman tinatago ng Iglesia ni Cristo na sila ang organizer nito at mga tao nila ang nandyan. So, andyan. Sila yung may bulk ng mga tao dyan. Kitang-kita naman basis ng New Era University yan So, baka usapan na lang na baka pwede namang magpahayag ng damdamin. Pero hindi ganyang, pati ang hindi kasali, i-inconvenience natin. That is, I think, hindi yan interest ng general public. Sa kabila nito, sinabi ni Torre na maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad sa pangangasiwa ng sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Maximum tolerance tayo. Ayaw natin na magkagulo. Ayaw natin. We want to resolve this in the most peaceful and mutually acceptable ways. Okay? Pare-para tayong mga Pilipino Ano bang pinaglalaban natin? Isang batas, isang konstitusyon. So there's really no point of fighting over something na aabot sa punto na babaliwalain natin ang batas.
ang paghahanda sakaling tumagal pa ang kilos protesta na isinasagawa sa area ng EDSA People Power Monument. Ngunit panawagan nito sa mga religista, Nirerespeto natin ang karapatan ng bawat isa na maghayag ng kanilang saloobin. Pero dapat balansehin din natin sa interest ng mas nakararami na mga tao na gumagamit ng kalsada, lalo-lalo na yung EDSA. So, pwede kayo magpahayag ng inyong damdamin, pero huwag naman nating i-inconvenience ang iba pang mas nakararami na mga kababayan natin na hindi naman involved dyan sa inyong pagkilos na yan. aga sa taya ng MMDA ay hindi nagbago ang bilang ng mga rallyista simula na nagtipon-tipon ito kaninang umaga hanggang kaninang hapon. Kaugnay naman sa magiging aksyon ng mga otoridad kaugnay ng kawalan ng permit at koordinasyon ng religious group. Sinabi ni Yusek Torre na napag-usapan o pag-uusapan pa ito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO, MMDA, pati na rin ang PNP. Yan ang latest mula dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.